Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, nabubo na si Mike Defensor. Ano ba tong si dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung komentaryo niya. Siyempre, DDS na ito ngayon. Inire-raise niyang issue, nagsasalita siya sa isang rally yata ito ng mga DDS. Ang sabi niya, si FPRRD lang daw, si Digong Duterte, ang presidente na hindi nilitis dito sa bansa natin. Kumbaga, mga nakaraang presidente na may kaso, kung kinasuhan man, dito daw nilitis sa Pilipinas. Si Pangulong Erap nagkaroon ng kaso. Dito nilitis sa Pilipinas. Ikinulong dyan po sa veterans. Nang panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon din siya ng kaso. Alam nyo, yung kay Erap, 4 billion pesos. Yung Pangulong GMA, 50 million pesos. Ikinulong sa veterans. Dito nilitis. Si Erap na convict, pinardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA, absuelto at lumabas sa kulungan sa veterans. Bakit hindi nila makasuhan si Duterte sa Pilipinas? Bakit kailangan nilang ilabas ang Pangulong Duterte? Kung may kaso at may ebidensya sila, bakit nila kailangan ilabas ang Pangulo at hindi dito litisin sa korte, sa batas ng Pilipino, korte ng Pilipinas, sa lupa ng ating Republika ng Pilipinas? Hinalimbawa niya si GMA, si ERAP, pero ito daw si Digong, si FPRRD, hindi daw binigyan ng ganong treatment. Kaya napaka-unfair daw. Sobra daw ang ginawa kay Duterte. Bakit daw hindi dito niliti sa ating bansa samantalang mayroon naman daw tayong lokal na korte? Buti pa raw sila GMA at saka si ERAP dito nilitis. Bakit natin sinasabing nabubo na si Defensor? Iba naman ang kaso ni GMA at saka ni ERAP at ni Digong. Ang kaso ni Gloria ay korupsyon, plunder. Ang kaso doon sa PCSO fund. Ito namang si ERAP, ganun din, plunder din. Jurisdiction ba ng ICC ang plunder? Pwede mo bang kasuhan sila Gloria Arroyo at saka si ERAP sa ICC? Unang-una wala pang noon. Hindi naman jurisdiction ng ICC yan. Kaya nga International Criminal Court. At kahit criminal case ang plunder, pero corruption yan, hindi yan saklaw, hindi yan mga kaso na pasok sa jurisdiction ng International Criminal Court. Ano ba tong si Mike Defensor? Ang mga kaso sa International Criminal Court ay crimes against humanity, war crimes, genocide. Ano ba yan? Kahit naman hindi ka lawyer, ano na yun eh? Hindi mga kasong tungkol sa korupsyon. Krimen laban sa sangkatauhan, crimes against humanity. Tulad niyan, ang dami-dami mong pinapatay. Ayon sa PNP, ang tanggap nilang napatay ay 6,000. Ayon sa human rights groups, di bababa sa 25,000, aabot ng posibleng 35,000 ang napatay sa war on drugs si Duterte. Kaya, yan, crimes against humanity yan. Yan yung mga kaso na pwede mong ikaso sa ICC, crimes against humanity, genocide at war crimes. Si ERAP, plunder. Si GMA, plunder. Lahat yan, corruption. So, hindi yan pwede sa ICC. Ano ba naman tong si Mike Defensor? Bakit daw ikinaso sa ICC si Duterte? Pinatay mo ang mga kababayan mo, pinapatay mo
ang policy mo ay pagpatay, kill, 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 napakaraming napatay. Pumasok na siya sa crimes against humanity. Kaya doon siya kinasuhan. Ang isa pang dahilan bakit doon siya kinasuhan, panahon ni Duterte, walang kapag-apag-asa na mapapanagot si Duterte sa Pilipinas. Kontrolado niya ang mga korte, kontrolado niya ang DOJ. Kaya ang mga kaso, doon na lang dumulog sa International Criminal Court. Hindi nakikita ang pag-asang maliti si Duterte dito. Samantalang si Erap, nang kinasuhan sa Erap na plunder, napatalsik na siya sa pwesto. Si Gloria Arroyo na ang presidente noon. O hindi ba siya pwedeng malitis dito na wala bang nakikitang tsansang malitis siya ng na pinatalsik na nga siya? Ibig sabihin hindi na siya ganun ka-impluwensya. O si si Gloria Arroyo. O si Pinoy na ang pangulo noon. Si Pinoy, hindi mo yan, ang administrasyon ni Pinoy talagang papanagutin ka. O kaya kumbaga, yung mga kaso ni Pinoy, yung mga kaso ni Gloria, makikita mo na talaga, seryoso yung gobyerno na makasuhan sila. Pero panahon ni Duterte, wala. Paano mo makakasuhan si Duterte sa lokal na mga korte? Hawak ni Duterte yun. Kaya, nung grabe yung mga pinapatay nung panahon ni Duterte, 2016, 2017, kaagad-agad ikinaso siya sa International Criminal Court. Ang unang dahilan, dahil ang ICC may jurisdiction sa mga crimes against humanity, maramihang pagpatay. At hindi na nakikitang kaya sa Pilipinas yun. Kasi hawak ni Duterte ang mga sangay ng gobyerno. Kasama na ang DOJ, kasama na pati ang Kongreso. Hindi mo siya kayang ipa-impeach sa Kongreso. Hawak niya ang Kongreso. Kaya doon ikinaso sa ICC. Ngayon, si Mike Defensor parang nabubo na ito. Bakit daw doon sa ICC ikinaso? Mayroon naman daw ditong lokal na korte. Buti pa raw si Gloria at saka si Erap dito ikinaso. Ang layo. Yan kasi ang problema kapag yan ang problema kapag ka na panatiko ka na sa Duterte. Kahit yung mga napaka-common sense na mga bagay, hindi mo na kayang masagot. Tulad niyan, bakit daw doon ikinaso? Ang simple lang ng sagot niya. Ang dali lang ng sagot niya. Bakit hindi dito sa atin? Unang-una, bakit daw sila Gloria pwede dito? Kasi plunder nga ang kaso nila. Saka ni si Erap. Si Duterte, crimes against humanity. Doon talaga yan sa ICC. Bakit hindi dito? Dahil hindi maasahan na mabibigyan ng hustisya dito yung mga biktima ni Duterte. Doon sa ICC, tingnan nyo, gumugulong na. Kaya malaking pagkakaiba itong si Defensor. Sus naman. Nabubo na yata ito Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.